Ayun po. Hello. Nag-change po ako ng device kasi hindi po ako makapag-share. And thank you po ulit sa time niyo. Ayun po. Ang meron po ako today, pag may questions lang po kayo, just let me know sa comments kasi nababasa ko po siya. Ayun po. Uy, musta si Boss Anthony? Ayan. Uy, Oscar. Musta naman? Malaki na solda mo sa akin. Ayan. Kasi yung live session ko sa isang phone. Wait. Ayan. Sige. Kita ko na siya. Nice. Sige po. Millionaire mindset ka kasi. Yeah. Malakas yata yung business mo. Ayan, ang pinapush ko lang dito yung siguro yung sa tablet. Saglit lang po. Ayan po. I'll start with this. Dalawang inverted triangle po. Sa nakita niyo siya. Yan, usag ko lang Ayan. Dalawang triangle po. Ay, sorry. Ganun. Yan, bakit po mahalaga yung financial planning sa risk assessment? Kasi po, number 1, may tinatawag po tayo na yung health, opportunity, and time. Yan po. So, this represents you or me. Okay. Pag tayo po bata pa, marami po tayong ganito. Or marami tayong opportunity. Siyempre, marami po tayong time. Malakas pa po tayo. Yan. But as time goes by po, ang mangyayari dyan is parang siyang triangle. Nag-deteriorate po yung ating opportunity and nawawalan po tayo ng oras. And at the same time, yung health po natin, hindi siya nagiging maganda po. So, papunta po siya sa taas. Okay. Without financial planning po, ang mangyayari is mapupunta po tayo dito. Mangyayari po sa atin ang kabilang triangle, which is an inverted triangle po. This is representing your expenses. So, kung makapansin po natin, habang tumatanda po tayo, tumataas po yung ating expenses. So, I don't know kung nararanasan nyo siya. Yan po. So, sana nga bata pa rin po tayo lahat. Alala ko po nung high school, baon lang po yung binabudget ko. So, ngayon po, sobrang laki po ng gastusin. So, habang tumatanda po talaga tayo, sa matter of fact po, tumataas po talaga yung expenses. So, lalo na po yung mga going retirement age. So, marami na pong maintenance. So, expect po na natin kapag tayo po yung tumatanda na, tataas po talaga expenses. Lalo na po kapag nagkaroon ng responsibility or family. So, yun po. So, this is really important to have a proper financial planning because of this event. Yan po. So, tandaan po natin na yung hindi po sa lahat ng bagay, may oras po tayo. And opportunity and health. So, as much as possible, habang bata pa po tayo, we need to plan ahead. So, yan po. So, that's the importance of financial planning po. And this comes with risk, actually. Po. When it comes to retirement po,
ang risk for retirement po is malaki po. For example, sa isang recent survey lang po is meron tayong 45% of people na nag-retire. Sila po ay, sa tingin niyo po ilan? Ano po yung description sa kanila? Yan po. Tapos, sa baba po, pinakababa 2%. So, yan po. So, yung ibig sabihin po ng 45% sa mga tao na nag-retire po, sila po yung mga tao na nag-work pa rin. Kahit lagpas na po sila ng 60. Sorry. Medyo hindi pala kita. Ayan. So, kahit 60 na po sila, iba po, 45%, based on na survey, nag-work pa rin po sila. Bakit? Kasi wala po silang retirement plan. Yan po. So, masyadong risky po kapag walang retirement plan. And sad to say po, 2% lang po ng nag-retire yung prepared. So, yun po. So, sana po isa rin po sa mga naisip ko na mangyari in the future is sana yung 2% po madagdagan. Which is tayo po yun, yung generation po natin. Sana pag dating po natin ng senior years, hindi na po ganito yung survey. Medyo tumataas-taas na po itong 2%. At bababa po itong 45%. So yun po. Sana yung goal po natin na makapag-plan po tayo sa retirement. Kasi sobrang risky po kapag wala pong plano. Yan. So, okay po. Just a second lang po. Tama. Thank you. Thank you, Boss Bernard. Ay, bakit? Saglit lang Nice ko yung... So, sa risk assessment po, may present po ko sa inyo isang diagram. So, gawa po ako ng circle. Circle po, di ba yan perfect? Pero almost. Ayan po. So, this represent your lifespan. Bakit po? Kasi, sa first quadrant po, syempre engineering, kaya quadrant yung term ko. Sorry po. 0 to 20 po. And then, 20 years old to 40 years old. Then, pagdating po ng third quadrant, 60. Tapos, balik po tayo sa 80. So, typically po kasi, ang average is 80 years old. Sana umabot po tayo sa 80 or magpas pa. I don't know kung kagaya pa tayo ni Enrile na hindi ko alam kung immortal ba siya. Pero, yeah, kidding aside po. Yung 0 to 20 po natin, ito po yung range ng age na syempre po ang ginagawa natin dyan. Syempre, yung word na study. Yan. So, nag-aaral pa po tayo. Yung iba malakas maglaro. So, naglalaro rin naman po ako ng mga mobile games. So, yan. Pero when it comes to finances po, yung 0 to 20, sila po yung mga population na walang work. Ayan po. I don't know, when it comes to K to 12, lumalagpas po yung 20. Dati kasi 20 graduate na ba ako ng 20? Oh my God. Hindi, 22 pala ako graduate. Pero ngayon kasi mas dumagdag yung taon ng bago ka mag-graduate . Pero typically dapat by this time, from 20 to 40, ito na yung time na magkakaroon ka ng first job mo.
So, yan. So, pwedeng, after you get your first job, pwede kang bumili ng bahay. Yan. Tapos, ito na rin yung time na bibili ka ng kotse. Yan. First car, first house. Ano pa? Ano pa yung ginagawa kapag 20 to 40 years old? Pag pinalad na hindi ka single, yan. So, getting married. Or, kung hindi man kayo mag-aasawa, yan. Pwedeng travel or mga YOLO moments. Yan. Sige po. And then, from 40 to 60, ito po yung time. By the way, balikan ko po yung 20 to 40, no? Kasi kung ito po ay no work, yan, so yan, may work na po tayo dito. So, 40 to 60, maganda pa i-goal natin na magkaroon tayo ng another source of income. So, kung kaya nyo pong makapag-business. Yung iba po, ginagawa na is, from this range po, 20 to 40, may business na sila. Ayan. Pero, ideally, sana po, pagdating natin ng 40 to 60, naisip na po natin yung business. It's because, yun po yung magsusustain sa inyo pagdating ng retirement. Ayan. So, kung may asawa at anak po kayo, yan. So, kailangan mahalaga po yung education sa mga bata. So, syempre po, gastusin po yan. Tuition fees. Tapos, ito yung time na pwede na kayo mag-acquire ng ibang properties na gusto nyo. Ayan. So, kung may kids na po kayo dyan, by that time, yung anak nyo po, kung kayo po yung nandito, ang mangyari po dyan, yung anak nyo po nandito sa stage na to. Ayan. So, medyo nag-intersect na po, no? So, kung ako yung nandito, yung anak ko is on this stage. So, dependent po talaga siya sa akin. So, medyo, kaya po totoo yung nandun sa triangle. Balikan ko pa yung triangle. Yan, tumataas po talaga yung expenses. Kapag, nagkakaedad po tayo. And then, yun po, paglagpas po ng 60, sana po, kung kaya pong hindi na mag-work actively, pag sinabi kong actively po, ito yung pupunta pa po tayo sa office, tapos magko-commute, or kung may kotse po kayo, nagbabiyahe pa po kayo. Sana po i-goal natin na, magkaroon po ng passive income, which is coming from a business, pwedeng investments. So, yung pagdating po kasi ng retirement, medyo mahina na po tayo kumita. So, mapapansin po natin sa portion na ito pong 0 to 20 and 60 to 80, ito po yung time na wala na po tayong income. So, palitan ko lang po yung color kung mapalitan ko siya. Ayan po. So, no income na ito. Time na to. Ayan. So, kapag, Ayan po. So, I do not know po kung saan na kayong stage. Sana wala pa naman po nandito. I-mention ko na po ba? Sino po ba yung nandito na sa 60 to 80? Joke lang po. Either nandito man po kayo sa 20 to 40 or 40 to 60, we should have a plan for risk kapag dadating na po tayo dito sa time na to. From 60 to 80. Simple. Kung gaano po kayo mag-prepare dito, yan po yung magiging lifestyle nyo po pagdating ng retirement. So, kung medyo bata pa po tayo, from 20 to 20, nag-start na po kayo dyan ng planning. So, sabihin po natin 30 years old kayo nag-start. So, mahaba-haba po yung preparation nyo. So, nakapag-ipon na kayo, nakapag-invest na kayo, nakapag-gawa na kayo ng passive income ninyo. Pagdating nyo po ng retirement, masusustain na po yung mga needs nyo po, like yung health, yung daily needs nyo po, ayan. Yung po kasi umaasa sa pension. Kaso yung pension po medyo risky po siya na plan. Bakit po? Kasi
hindi po siya sumasabay sa inflation. Okay po. So, pag sinabi ko po inflation, ito po yung pagtaas ng bilihin every year. Yung pension naman po kasi natin, hindi po siya sumasabay nun or hindi po siya umaakyat unless aprobahan po ng gobyerno. Pero hindi naman po kasi madalas tumataas yung pension. So, iba po kasi umaasa doon. So, sayang naman po. Kung kayo po, bibigyan ko po kayo ngayon ng pension na 5,000 per month. Sa tingin niyo po ba magkakasya yung 5,000 per month? Na, siyempre, panggastos niyo lang po. Sa gamot pa, maintenance. So, sana hindi po tayo mapunta sa ganun na situation. Okay lang po magkaroon ng pension plan. Dagdagan niyo lang po yung magiging source of income niyo po. So, yan. Kasi po, pagdating sa retirement, yung retirement po kasi yung tinatawag natin na, ayan, anong araw po ba kahapon? Di ba holiday po kahapon? So, isipin nyo po yung retirement nyo, yun po yung pinakamahabang holiday. Pag sabi pong holiday, yan po, wala nang sahod. Wala na pong sahod. Pagdating ng ganun time. So, yung retirement nyo po, yun po yung magiging longest holiday nyo po. Unless nag-work po kayo, kasi hindi nga po recommended. Kasi nga, for health issues din po. Sana ganun po. When it comes to risk management po, 4 na bagay na pwede ko rin po i-share. Okay. Pero before that, check ko lang kung may nag-comment. May question po ba so far? Just let me know po. Yeah. So, pagdating po sa risk assessment, sa risk planning, may 4 po tayo na pwede nyo pong ma-encounter na fear. Okay po. So, isa-isayin ko po siya. Number 1, yan po, kapag yung breadwinner, yan po, so, mali pa yung spelling ko ng breadwinner. Pag nangyari po is kapag nawala po yung income ni breadwinner. Yan po. So, yung unang pwede nyo po yung i-consider when it comes to risk management. Pag nawalan po ng trabaho or income si breadwinner. So, pwedeng possibility po is tinanggal po talaga siya sa trabaho or worst case po is mawala talaga siya or mamatay po. Yes, in other words. Yan, so malaki po siyang risk. It's because mawawalan na po ng source of income yung kanyang family. Yan po. So, sana makonsider nyo po yung situation na what if, syempre ako po breadwinner din po. So, what if mawalan ako ng source of income or ako mismo yung nagdadala ng income sa bahay, yan, wala na po sila doon. So, wala na, they pass up the scene. So, yun po yung unang fear na pwede nating i-consider when it comes to risk assessment. Number 2 po is yung sa anak po. Yung gastusin sa children. Kasi pwede po na kung ilan po yung plano nyo na anak na gustong gawin. So, pwedeng 1, 2, 3, 4 or more than 4. Bakit po siya risk assessment? Kasi po, dapat pinaplano po yung ganong decision when it comes to marriage. Though wala pa po akong anak. Pero yan po. I'm trying my best to plan. Kung meron po kayong suggestion, go lang po. Gusto ko rin po matuto when it comes to planning my finances when it comes to children. Pero basically po, ang unang gastos po na major gastos po nila talaga pag naumpisahan na po, tuloy-tuloy na siya yung tinatawag na pag-aaral po nila. So, hindi na po natatapos yan until makagraduate sila. Isipin niyo po, no, from, di ko po alam kung ilang taon,
kung gusto pag-aralan yung anak ko, mga 4 siguro, 4 years old until, kung ako pa rin yung mag-shoulder nung tuition fee niya, until 4, ilang taon ba siya graduate? 24? Pwedeng ganun, K to 12. So, 20 years. That's 20 years of expenses. Diba? So, medyo interconnected itong dalawa kasi pag nawala po yung breadwinner, tapos po may anak siya na sinusuportahan or mga kapatid po na pinag-aaral, ito po yung pwede mawala sa children. So, unless state university po siya mag-aaral, which is libre naman, pero may other factors po yun when it comes to studying, yung baon niya po araw-araw, yung mga miscellaneous expenses. So, yan po. So, isa rin sa mga fear ko na sana makapagtapos siya. Yan, masustain ko yung tuition fee niya. Masustain ko yung daily needs niya rin po. Yan. So, another one, yung tinatawag po na critical illness or yung sakit po. So, bakit po siya kasama sa risk assessment? It's because yan po, magastos po magkasakit. Lalo na po sa ngayon. Di po ako updated kung ilan na po sa hospital capacity po natin, pero from what I heard din po sa mga news is medyo critical level na po siya. Hindi na po madalas nagpa-admit or hindi na sila makapag-admit ng ibang patients. It's because of what's happening right now. Ayan, so when it comes to critical illness po, it's really important to plan kasi hindi po natin alam kung kailan siya mangyayari. One thing po siguro na pwede nyo check is yung family history nyo po, kung meron kayong history of this particular disease. Example po sa family po namin, yung lolo ko po namatay due to heart complications. So that's one thing that you need to check it out para makapag-prepare po kayo for this. Iba po kasi hindi sila nagpe-prepare. So pag dumating na po siya, wala po silang plano. Yan. So, number 4, yung tinatawag na, pag nabuhay po tayo na matagal, beyond siguro 80 years old po, and wala po tayong ibang means of income unless nagtatrabaho pa po kayo by that time, isa rin po sa mga fear ko na di ako makapag-generate ng income pag tagpas ko ng senior years. Yan. So, nagpe-prepare na rin po ako for that. Yan. So, 4 na fears po. Yung mawala yung source of income po natin. Number 2, education of my children. Number 3, critical illness, and other words po nito, or other word is retirement. Yan. So, paano natin siya ma-manage, or how can we make sure na may plano po tayo for that? So, based po dun sa 4 na fears, meron po tayong, sorry about that, for plan. Yan po. So, pagdating po sa una, which is yung income, yan po. So, ano pong gagawin kapag nawalan po ng income? Number 1 po, kapag yung cost niya is, yun nga, sa work po, kapag yung work ang dahilan po bakit siya nawalan ng income, dapat meron po tayong tinatawag na emergency funds. Opo. Yan po. So, sana medyo familiar na po kayo dyan. Self-explanatory po. Based po sa mga nakakausap ko recently, naubos na po yung emergency funds po nila. Sa loob po nung 5 buwan na naka-lockdown po tayo lahat. So, naubos po. Iba po wala talaga at all. So, ang naging solution po nila is, syempre,
help from their family members or relatives, or worst case po ng utang. So, sana hindi na po maulit yung pag may ganun pong situation sa inyo. Make sure po na meron kayong emergency funds. Yan po. So, I cannot stress enough the importance po of having something na pwede nyo pong hugutin anytime. Yan po. So, kung kaya nyo po sa ATM magtago ng emergency funds, that's okay. Kung may piggy bank po kayo, okay lang din po yun. Yan po. Basta meron po kayo mahugot in times of emergency. Yan po. Tapos pangalawa po, kapag yung source of income nawala po siya dahil sa death or namatay po yung breadwinner, ang solution po dyan or yung plan na pwede po natin gawin is having an insurance po. So, in particularly, ang tawag po dyan is life insurance. So, bakit po kailangan ng life insurance is because tinitignan po natin yung value nung yung breadwinner yung nagdadala po ng pera. So, siya po yung papalit just in case po na mawalan po ng work. Mawalan po ng income dahil nawala po yung breadwinner. So, yan po. Check ko lang po yung graph. May graph po ako hinahanap. Yan po. So, kasi pagdating po sa life insurance, wala pa pong masyadong life insurance sa mga Filipinos. Okay, so kung bibigyan ko po kayo ng percentages ko, ilan po yung percentage ng tao na nasa Philippines or Filipinos na may insurance po, magugulat po kayo sa number. It's because only 14% lang po yung may insurance. Based po yan sa isang survey, siguro po 10 years ago. I do not know kung ilan na po ngayon. Pero masyado po pa rin po mababa yung 14% na tao na may insurance po sa Philippines. Hello, shoutout. Hi, Jude. Yan. Shoutout muna po ako. Sa Katrina, si Vince. Hello, Gerald. Uy, si Gerald. Basta yung business niya. Hi, Kuya Paul. Iking, basta. Ay, ito si Boss Gerald. Saka si Engineer Jason. Soon to be pala. Saka Jude. Hi, hello Jude. Basta ka po. Balita ko nagbebenta ka ng mga... Yan, sige. So, 14% po yung insurance rate po, yung penetration, yung tao po na may insurance. Ganun lang po sila kadami. So, kung meron po kayo niyan, kasama na po kayo dyan or mas taas po sana yan. So, that's good plan. Pag nagkaroon po kayo nito is, just in case po may mangyari sa inyo, may assurance po tayo na makapag-provide pa rin po kayo sa family. So, marami na rin pong stories, true to life stories about this one. Kung nanonood po kayo ng Korean, yun po, madalas po nilang magitin yung word na insurance from their parents. So, nakapag-aral po yung isang bata dahil po may insurance yung either yung tatay po, yung nanay, or both parents. Nakapag-aral po rin po siya just because of this plan. So, plano po talaga ito. So, babayaran nyo po talaga siya kasi maganda po talaga na mayroong coverage. Pangalawa po, pagdating po sa education, medyo nasagot ko na rin po siya. Kasi po kapag, example po, nawalan po ng source of income yung family dahil sa death ng breadwinner, so si insurance po yung bahala. Yan po, pag death po yun nangyari. Pero what if po buhay pa po yung breadwinner? The best way po to start an educational plan, sana po nakapag-start na po kayo kung may anak na po kayo, is pagpanganak po niya. Yan po, bago po siya mag-aral. Yan po. So, meron naman po tayong mga educational fund na pwedeng gawin
for your children, bakit po kailangan pag-ipunan siya? Or bakit po kailangan ng plano? Ayan po. Alam po natin na yung tuition fee po kasi is tumataas. So, ayan po. Tumataas po siya every year. I don't know kung tama po yung number. May mga teachers po tayo dito. 5% po yung tinataas. Mga 5 to 12. Estimate ko lang po yan. Pero the truth is tumataas po yung tuition fee every year. So kapag binigla nyo po yung sarili nyo, pagdating po, for example, private school po talaga yung prefer nyo sa anak nyo, medyo mabigat po talaga. Mabigat mo maglabas ng pera. So, pag pinag-ipunan po talaga siya beforehand, yan po, maganda po yung plano na ginawa nyo. Sige lang po. So, ngayon po, kailangan po is, meron po kayong fund na kayang tumapat dun sa inflation rate. O pagtaas po ng tuition fee. Hindi pala inflation rate tawag dun. Pagtaas po ng tuition fee. Yan. So, ang pwede nyo pong solusyon dyan is investment po. So, dapat yung investment fund nyo po, nagperform siya from this range. Every year, para makasabay po siya. Ayan po. So, sino po yung mga nag-offer ng ganitong type of investment? Marami naman po. So, meron po tayong tinatawag na mutual funds, which is yung na-discuss ko po last time. Stock market. Pwede po. Or kung gusto nyo po business, okay din po. Basta yung business nyo po nag-grow ng ganito kabilis, yan, kaya po siya. So, basta po, ang word na pwede nating solution for educational funds is investment po. So, kasi po mahirap po talaga mag-ipon for this type of expense. Unless po tumataas po yung sahod nyo every year, yun, magandang solusyon na po yan. Kahit di na po kayo mag-invest. Pero what if po, hindi po tumataas yung sweldo nyo, medyo mahirap po siya. Yan po. Sige po. Any questions? So far po, number 3, yung tinatawag po na critical illness. Yan po. Pag critical illness po kasi, based from what I'm reading din po recently, pag nagkaroon po kayo ng cancer, ang ma-average po na nagagastos ng isang pamilya para lang po maoperahan siya and with other expenses po is 1 million pesos po. Yan po. Medyo masakit po talaga siya. Kailangan nyo po maglabas ng ganitong kalaking halaga kapag nagkaroon po kayo ng ganitong kalalang sakit. So, this is something that you need to prepare din po pagdating ng time. Kasi yung pwede po mangyari is due to inflation rate, yung 1 million pesos po ngayon na hospital bills, pwedeng tumaas po siya. So, nagtataas din po tayo ng bilihin or ng services sa hospital po. So, maganda rin po na meron kayong nakaprepare na ganito kalaking halaga. Kaso po, syempre, hindi po natin siya kayang ipunin. So, another solution po is yung tinatawag po na insurance din po siya pero more on health naman po siya. Kasi sa life insurance po, matitrigger lang po siya kapag namatay po yung policy owner. Pero when it comes to critical illness, ang mangyari po is kapag nagkaroon po kayo ng sickness, pag sabi ko po critical illness, hindi po ito yung lagnat saka yung ubosipon. Hindi po yan. Sobrang lala po, katulad po ng sinabi ko dito sa cancer. Yan, kasama po siya sa mga tinatawag na critical illness. So, ang pwede nyo pong gawin is magkaroon po kayo ng insurance na focused po sa health. Yan, so, kahit saan po kayong company kumuha, that's okay po. As long as meron. Pero kung meron po kayong HMO na kaya mag-cover po niyan, so, dalawang option po yung pwede nating piliin. So, pwedeng health insurance po or HMO. Yan. So, sa HMO po, medyo disadvantage lang po siya kasi hindi niya po cover halos lahat ng malalang sakit. So, sa akin po personally,
ang purpose ko po sa HMO is yung mga, pag na-hospital po ako nagpa-check up, so sila po yung gagastos for me. Pero pag mga malalang sakit na po, dito po ako nakaplano, or ito po yung ginawa ko para ma-cover siya soon. So, di pa naman siguro ako magkakaroon nito, pero inumpisahan ko na po siya so that maging prepared din po ako sa future. So, yan. Critical illness po. And then, last but not least po, when it comes to risk management or yung pag-prepare po sa risk, number 4 po yung tinatawag na retirement o yung living tulong. Yan po. So, when it comes to retirement po, mahalaga po na may hugutin kayo during that time. So, pwede po kayo makapag-travel ng wife nyo or husband or mga apo nyo po. Yan. So, masarap po sa feeling na ano nyo po yun, hindi tayo dependent sa ayoko yung manyarin sa akin na maging dependent ako sa mga magiging anak ko sa kaapo ko in the future. So, yun po yung dream ko. Kasi may tinatawag po tayo na sandwich generation. Pag sabi ko pang sandwich, yan, para po siya talagang burger. Yan, sandwich. So, pasensya na po sa drawing. Yan po. So, sana po ito yung matigil na sa generation natin. Pag sabi po sandwich generation, ito po kasi si breadwinner, yung nasa gitna. Breadwinner. Pangit pa yung handwriting. Nasa sandwich po siya due to two responsibilities po. Yung una, yung older generation, which is yung parents po natin. Tapos po yung magiging future generation, yung mga anak nung breadwinner. So, madalas po kasi sa setup sa Philippines, ganito pa yung nangyayari. So, si older generation, hindi po siya prepared, kaya nakaasa po siya dito sa breadwinner. Tapos, pagdating po ng future generation, siya rin po nakaasa dito. So, nasa sandwich po si breadwinner ng dalawang responsibilidad. So, sa akin po, sana matigil na siya sa akin. Pagdating ko po dito sa generation na to, hindi na po ako didepende sa magiging breadwinner ng family. Para siya makapag-focus na siya dito sa future generation niya. Yan. So, one way po to prepare for this is retirement plan. Kailangan meron po kayong retirement planning. Kung gusto niyo po na maging independent pagdating ng araw. So, when it comes to retirement planning, okay din po yung investments. Katulad po sa educational fund. So, kapag nakakapag-invest po kayo, pagdating po ng araw, for example po, ilang taon na po ako? 28 na po kasi ako. So, erase ko lang po yan. Yan po. May tinatawag po kasi tayo na 40-20. Ayun po. So, pag sabing 40-20 rule po, 20 plus 40 is 60. Tas 80. Ngayon po, when it comes to retirement planning, meron lang po kayong 40 years para makapag-prepare. So, ito po yung time nyo talaga na mag-accumulate ng wealth. So that meron po kayong masustain nyo po yung expenses nyo po pagdating ng araw. Kasi 20 years po yan, no? So, ibig sabihin po, para po kayo nag-iipon ng 40 years para may panggastos po kayo pagdating ng next 40 years. 20 years, rather. Ayan, so, the best time to prepare po is kapag nagkaroon po kayo ng tinatawag na first job. So, sana po makapag-invest po kayo pagdating nyo ng yung mga bagang graduate po dito. Yan, yung first job nyo po, yung first sweldo nyo, pwede na kayo mag-start ng investing. Kasi yung time, yun po talaga yung mahalaga, yung time.
Yung time po. Kapag kasi po, for example po, no, iba kasi 40 pa lang sila nagiging seryoso. So, kulang na kulang po yung time para mag-prepare. 20 years po yan. So, parang, ang lumalabas po, for 20 years na po yung nawala sa inyo. So, talo po kayo ng, kahit malaki po yung ilabas nyo dito pagdating ng araw, kasi syempre po, pwedeng kumikita na po kayo dyan. May business na po kayo. Talo po kayo nung 20 years pa lang nagsimula. Yun po talaga. So, sa akin po, when it comes to retirement planning, hindi po important yung amount as long as meron po makapag-start. Kasi time po talaga yung pinaka-important. Which is yung mas valuable po siya kaysa sa ibang bagay. Yan po. So, I think that's it po. 4 na fears. Balikan ko lang po yung presentation ko po. 4 fears po. Yung pag nawalan ng income, education, illness, saka retirement. So, mahalaga po talaga na may plano. Kasi alam po natin darating talaga yung araw na mangyayari to sa atin. So, maganda po na aware tayo. Yan. So, pag meron na po kayong awareness, pwede na po kayo mag-decide. Makakapag-decide na po kayo ng mas mainam, mas maganda po yung decisions nyo when it comes to money because alam nyo po na darating to balang araw. Yan. So, education, critical illness, and retirement po. Yan. So, I hope that is something clear po sa inyo. Again, thank you po sa time nyo. I don't know kung sino pa yung nandito. I'll give a few minutes po for any comments, questions po. Sige po. Nag-iisip na po ako ng next topic. So, sana po, kung meron po kayong suggestions, pwede nyo po kayo message kung nahihiya po kayo dito. Ayan. So, wave ko lang, wave. Basta po kayo. Don't worry, recorded naman siya. So, pwede nyo siyang balik-balikan. Ayan po. I'll wait for until 8 o'clock po if you have some questions po. Thank you, Tita Joy. Basta po. Hello, Ria. Ito yung ECE. Okay, nice. Yan po. Tinry ko lang po talaga tong sketch para mas interactive siya. Pero try ko pa din gumawa ng PowerPoint for this. Usually kasi pag nagpe-present kasi ako nito, talagang paper and pen. Kaya comfortable ako sa paper and pen. Yan. Hello Joshua. Tita Joy, PM kita later sa question mo. Doon hindi pa kasi ako licensed ng mutual funds. Pero yun yan. Naulat yung exam namin. So, yun lang, prayers lang. Kasi mahirap yung exam. Risked ako by September. So, kapag licensed ako sa mutual funds, I can do a discussion din. Yun na, personal na po yan para malaman nyo po kung anong klaseng funds yung gusto nyong gamitin sa mutual funds mo. Kunin. Yan. Sige po. If wala na pong question, I'll end this live session po. See you po ulit sa Saturday. My topic po is about savings. Yan po yung mga pag-ibig, MP2, mga different kinds of savings po na pwede nyo gawin. So yan po.
So, stay tuned lang po kung may gusto kayong itanong. Yun po yung discussion ko next week about savings. So, yun po yung focus ko next week. Yan po. Thank you. Have a nice day po to everyone. Please stay safe po. Ingat po lagi. Huwag po kayo magkakasakit. Saka palakas lang po kayo. Thank you.